Una po sa lahat, isang pagbati po ang aming pinaabot sa inyo mula sa mga kaparian, sa parokya ng Bikaryato o mga parokya sa Bikaryato ng San Ildefonso, ang pinakamalayong Bikaryato kung ito ang pagbabasihan, no? Kaya doon po kami sa malapit na sa Laguna. Okay? Kaya ito po ang mga ilan po sa mga pari sa Bikaryato po namin. Siyam po kami lahat at kami po ay narito upang makiisa at makipagdiwang sa inyo sa pamamagitan ng unang misang nobenaryong ito. Kaya salamat kay Father Vic sa kanyang paganyaya sa aming lahat. Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo, narito tayo ngayon sa banal na bahay na ito, isang minor basilica. Isang pamagat na karangalan na binibigay hindi dahil sa laki nito, kundi dahil sa diwang taglay nito. Tinatawag itong basilica sapagkat ito'y may natatanging ugnayan sa Santo Papa. At dahil ito'y tanda ng simbahang pandaigdig, isa, banal, katoliko at apostoliko. The one holy Catholic and Apostolic Church. At marahil kayo po na mga parokyano dito, batid na ninyo na kapag nakita nyo po ang mga senyales na nasa loob ng basilikang ito, masasabi ninyong, nakaugnay kami sa Santo Papa. Kahit na mahirap po minsan i-pronounce, no? Yun po yung tinatawag na tintinabulum at ito ang umbraculum. Ulitin nyo nga. Hayaan nyo na. Okay. Tintinabulum at umbraculum. Pero hindi po yon ang aking ay pagbibigyan ng pansin sa araw nito. Okay? Mga kapatid, higit pa sa pamagat nito, ang bawat basilika ay nagtuturo sa atin ng mga dakilang katotohanan ng pananampalataya. Mga katotohanang hindi lamang inukit sa bato, kundi dapat ding isulat sa ating mga puso. At kayo po na mga parokyano rito, tatandaan niyo po sana yung tinatawag na church characteristics. Subalit, malalim po ang itinuturo sa atin. Una, verticality. Mataas. Pataas. Pangalawa, permanence. Matibay. Pangmatagalan. At pangatlo, iconography. Beauty. Kagandahan. Kaya ho ang ilan sa mga mahalagang katangian ng isang minor basilica. Ulitin ko po verticality, permanence, and iconography. Bilang isang liturgist po, ito po yung ilan sa mga pinag-aralan ko. At ito po ibabahagi ko para pagnilayan. Huwag kayong mag-alala, maikli lamang po ito. Hanggang 1:00 po tayo. Okay? Ngayon, tingnan natin ang tatlong ito sa mga maiikling pagninilay at sana po mas makita natin ang kahalagahan naman sa obligasyon ninyo bilang mga parokyano dito. Kapag tumingala tayo at nasilaya ng matayog na kisame, yung tore sa labas at simboryo ng basilika, tila hinahatak pataas ang ating paningin patungo sa langit. Di po ba? And that's the main purpose of verticality, that we will all be led to heaven. Sino sa inyo ang bahay ninyo ganito kataas ang kisame? Punta naman kami sa inyo. Sana all. Diba? Kung ganito po kami pagpasok sa bahay ninyo, ipadeklara nyo na po ang bahay nyo na basilika. Pero natatangi ito, na pagpunta nyo rito, inyo ito, mapapatingala ang tao. Napakataas. Pero hindi ito aksidente. This is called sacramental architecture.
Ang pag-akyat ng liwanag at bato ay paalala na ang tunay na pagsamba ay hindi lamang mga salita o ritual. Ito ay ang pagtaas ng puso tungo sa Diyos. Sa makatuwid, mga kapatid, verticality should always lead us to worship. I repeat, whenever you come here, wag lang ninyong ito na sarili nyo pataas. Bagkus, kailangang maihatid tayo sa pagsamba. Remember, the heart of religion is worship, and the heart of worship is sacrifice. At sa 7 sakramento, there is only one sacrament that has sacrifice, and that is the Eucharist. Di po ba? Ang Eucharistia. Kaya mga kapatid, kapag kayo nadeklara na bilang isang minor basilica, inaasahan ng Santo Papa, inaasahan ng mga pari, at aasahan nating lahat, lalo kayong mapapalapit at mapapamahal sa banal na Eucharistia. Amen po ba? Hindi sa prosesyon. Wala akong pakialam kung magaling ka magprosesyon at lagi ka naron. Wala rin kami pakialam kung alam mong lahat ng novena. Wala rin kami pakialam kung lahat ng dasal alam mo. Pero kung hindi ka nagsisimba tuwing linggo, wala kang pagsamba. Verticality will lead to worship. Ika nga, di ba? Sursum corda. Naririnig natin sa bawat misa, itataas natin ang ating mga puso. Ang patindig kung gayon ay nagiging wika ng pagsamba. That is the purpose of verticality. Pangalawa, permanence. Matibay na soil testing ito. Hindi ito lulubog. Ewan ko lang pag dumating ang big one. Pero nagtitiwala tayo sa Diyos. Hindi yan darating. Amen? Yan ang pagtitiwala natin. Okay? And because our church has a characteristic of being permanent, then ang mga pader ng basilika ay tumatagal sa gitna ng unos, panahon at pagbabago. Ngunit ang tibay na ito ay hindi lamang lakas na arkitekto o arkitektura. Hindi dahil sa galing ng gumawa. Hindi dahil sa galing ng nagdisenyo. Ito'y patotoo ng misyon. Ano ibig sabihin? Sa mundong puno ng mga panandali ang uso at marurupok na katapatan, ang katatagan ng basilika, ang mensahe nito ay, ang ebanghelyo ay hindi naglalaho. My dear friends, everything will pass, but the word of God preached in this basilica will stay forever. Sa tuwing pupunta kayo rito at marinig niyong pinapahayag ang salita ng Diyos dito, ang pananatili sa mahabang panahon ng basilang ito ay tanda rin ng pananatili ng salita ng Diyos na laging titimo sa inyong puso at magiging panghabang buhay. Bawat haligi ay nangangaral sa mga dumaraan. Ang pag-ibig ni Kristo ay hindi pansamantala. Ang simbahan ay nananatiling matatag, hindi bilang museo ng nakaraan, kundi bilang muog ng pag-asa. No? Kaya yung mga lektor na nandito, kapag kayo tumayo na rito, ipahayag nyo ng magandang salita ng Diyos. From above, going down. That's the purpose of the ambo being elevated. We only hear the voice of the lector, but it's actually God who speaks on this ambo. Tandaan ng mga lektor yan, ha? Naririnig lang namin ang boses nyo, subalit ang Diyos na panghabang buhay ang nagsasalita dito. Kaya kung ang lektor ay Bisaya,
Bisaya ang Diyos. Pag matigas ang dila ng lektor, matigas din ang dila ng Diyos. Bumper to bumper. Ha? Kaya kayo'y minor basilica na. Napakatindi ng obligasyon ng mga magbabasa rito. Sana balik-balikan nilang simbahang ito dahil ang mga nagbabasa may malasakit sa tao, nagpa-practice, malakas ang boses, naiintindihan namin, malinaw. Upang ipahayag nyo, hindi lang ang basilika ang permanente, pati ang inyong pagpapahayag ng salita. Verticality will lead to worship, permanence to evangelization. And finally, the third is iconography. Napakaganda ng simbahan. No? Kahit kami mga paring galing sa San Ildefonso, mga probinsyano kami. No? Kami mangha dito. Kami nagtititingala din, napakaganda. Pagtingin namin sa mga tao, mas maganda. Na? Kaya lakihan nyo ang kolekta. Dahil pinuri ko kayo. Larawan bilang paglilingkod, iconography, beauty. No? But my dear friends, siguro naman alam nyo na ang isa sa katangian ng basilika, hindi lang maganda, kundi ang kagandahang ito ay natatranslate at nagiging obligasyon din sa mga mahihirap. Di ba? Service to the poor. Gagastusan mo to para gumanda. Asa ng paggastos mo para sa maralita. Hindi ka basilika kapag maganda lang ito at ang mga mahihirap ay nakakaligtaan. Tandaan niyo yung ebanghelyo ni Lazaro at ng mahira at ng mayaman. Hindi napunta sa impyerno yung mayaman dahil siya'y mayaman. Ito'y dahil hindi niya pinansin si Lazaro. Kaya mga kapatid, alam niyo po, noong unang panahon, ang simbahan ay larawan at nagsisilbing Biblia ng mga dukha. I tell you, no? Basilicas or churches are the Bible of the poor because if they cannot read, they learn from the church. Kapag hindi sila marunong bumasa, nakikita nila ang ebanghelyo. Si Kristo nagpapagaling, si Maria nang aaliw, ang mga santo naglilingkod sa mga mahihirap. Ang kagandahan ay hindi para itago, kundi para ibahagi. Ang paglilingkod sa mahirap, kung gayon, ay ang pagpapakita ng Diyos na hindi nakikita sa pamamagitan ng awa at katarungan. See, my dear friends, if the poor cannot come here to see the beautiful basilica, you parishioners will go to them so that they will experience the beauty of your church. Kapag hindi sila nagandahan dahil hindi sila natulungan, sira ang ating obligasyon. Kaya mga kapatid, nawa ang ating patindig o vertical na simbahan, ang ating pagsamba ay magtaas ng puso patungo sa langit. Ang ating katatagan, the permanence, ang ating ebanghelisasyon ay tumindig bilang saksi. At ang ating larawan, kagandahan, ang ating paglilingkod sa may hirap ay magpatingkad sa mukha ni Kristo sa bawat gawa ng pag-ibig. It's not enough to know verticality, permanence, and iconography. We must know worship, evangelization, and service to the poor.